Magandang araw mga kapatid. At kumusta po kayo? Bago lang ako natapos sa pagbigay ng sakramento sa mga gustong dumapit sa biyaya ni Kristo sa pamagitan ng kanyang sakramento. Alam nyo ba, ang pinakamalaki na dala ni Kristo sa mundong ito, dahil maraming hindi nakakaalam nito, no? Ang pinakamalaking dala ni Kristo sa mundong ito ay ang katotohanan at ang grasya. Nababasa natin yan sa John chapter 1 verse 17 ba yun? Hindi ako nakalibot mga kapatid. So, ang pinakamalaking dala ni Kristo, pamasko nating lahat, is the grace and truth. No? Si Kristo po ang katotohanan. Siya po ang buhay. Saan ba natin makikita yung buhay ni Kristo? Sa grasya po, the divine life. No? At saan ba natin matanggap yung grasya ni Kristo? Yan po ang magandang tanong. Matanggap natin ang grasya ni Kristo sa sacrament. So, isa sa mga kahulugan sa sacrament is instituted by Christ to give grace, no? Sa pagtanggap ng biyaya ni Kristo. So, ang pinakamataas na dala ni Kristo sa atin ay grasya po. Katotohanan at grasya po. Nasa banal po yan nakasulatan. John chapter 1 verse 17 ba yan? I-review ko muna yung talatang iyan dahil hindi ako makagamit sa cellphone ko dahil naka-live tayo. At merong maganda na sinasabi dito, every confession is a fresh beginning. Ano? Every confession is a fresh beginning. No? Yan po ang bagong simula. Presko na simula. No? A new start. No? Ang ganda. Ang muling pagsimula. Ang bagong pagsimula. As the prophet Isaiah puts it, Isaiah chapter 1 verse 18, sabi niya, though your sins be like scarlet, they may become white as snow. In confession, Christ wipes away our sins, opening the door to new life with Him. So, ang ganda pala sa Sacrament of Confession, mga kapatid. No? Lahat ng mga kasalanan natin, dahil yan po ang message sa ating lahat, pati namin mga pari, no? Kahit ano pa yung kasalanan natin, kahit ano pang the same, be like a scarlet. So, yung dugo, no, itim pa sa dugo. Kapag babalik ka sa akin, paputiin ko yan katulad ng yelo. No? Lahat ng kasalanan natin will be cleansed through the sacrament of confession. So, muling mabuhay tayo. No? Namamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Romans chapter 6 verse 23. Ang kasalanan ay ang dulot ng kasalanan ay kamatayan, spiritual death po. So kaya nga, inuutusan niya yung unang mga pari, yung unang mga apostol. Nandito pala ako sa confessional box. No? Dito pala ako sa loob ng confessional box. So higit sa isang oras, merong nangungumpisal. So every after Misa de Gallo, uupo ako dito at maghintay sa mga ibang parokyano natin. So higit sa isang oras. So mga 1 hour and 15 minutes na nakaupo tayo dito. At maraming mga parokyano natin umiiyak. Hindi umiyak sa kalungkutan, umiyak sa tuwa dahil natanggap nila literal si Kristo at natanggap nila ang pinakamataas na biyaya
na dala ni Kristo, yung grasya po, no? At yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. I-quote ko yung Catechism of the Catholic Church, 1457. I-take note nyo po ito. Maganda po ito. The Catechism of the Catholic Church notes that after having attained the age of discretion, each of the faithful is bound by an obligation faithfully to confess serious sins, no, at least once a year. At least once a year. Kung wala kang serious sins, pwede kang hindi lalapit sa sacrament. Pero kung meron tayong serious sins, kahit hindi mortal sin, basta serious sins, during Advent and Lent season. Advent and Lent are traditional liturgical seasons of penance. Hindi lang pala yung Lent, pati na yung Advent. Okay? Nandyan yan sa official na teaching ng simbahan. So, hindi lang Lent season, but Advent. Sinatabi dito, we are obliged and faithfully confess our sins. We are obliged, an obligation, all faithful, each of the faithful is bound by an obligation. It is an obligation, by the way, mga kapatid. Obligation faithfully to confess serious sins, not only our mortal sins. At least once a year. Kailan ba yan? Advent and Lent are traditional liturgical seasons of penance, when the sacrament of reconciliation is encouraged. So, isa sa mga homily ko kanina is inviting the people to receive the grace of God in the sacrament. Pero marami pa sa mga parokyano natin, mga kasama natin, dahil sa mga false evangelizers ngayon, na nawala yung nila, gana sa paglapit kay Kristo. Alam nyo, hindi naman pare ang nag-invento, nag-establish sa sacrament. Si Kristo talaga. So, sa paglapit nyo sa sacrament, hindi nyo nilapitan si Father Darwin. Hindi nyo nilapitan si Father Romeo, si Father Ephraim. You are embracing Jesus Christ Himself. Because the one who instituted the sacrament is not Father Darwin, not Father Ephraim, not Father Romeo, but Jesus Christ. So, nung nalapit tayo sa sakramento, linapitan natin si Kristo po. Amen? Sabi ni Pope John Paul II, ito ang sabi ni Pope John Paul II, preparing ourselves to receive Him requires first and foremost an attitude of intense and trusting prayer. Making room for Him in our hearts demands a serious commitment to convert to His love. No? To convert to His love. Ano ba tayo mag-convert? Kung humble tayo po, kung aaminin natin ang ating mga kasalanan po sa harap ng minister ni Kristo. Because the minister of Christ is the dispenser of the mystery of God. The dispenser of God's grace. No, yung mga pari, they are the dispensers of the mystery of God, the grace of God. No? Kaya nga, pagdasal nyo kami, para hindi kami mapagod to become a dispensers of God's grace. Sabi dito, the sacrament of penance is a powerful prayer, a very great prayer which drives out sin, no? Which drives out sin, casting out the shadows of darkness. We give our hearts over to Christ's light and love, no? So through the sacrament of confession, we receive the love of God. We receive the light of Jesus. Kaya nga, after confession, anong ma-experience natin? We experience light, joy, authentic peace.
Bakit magulo yung isipan natin? Bakit magulo yung dibdib natin? We never enjoy the sacrament of confession po. Okay? So, si Pope Francis, nakita ko, nangungumpisal na si Pope Francis. He confesses all his sins to an ordinary priest. No? So, bawat tayo, pari, obispo, kardinal, lahat tayo po, nangangailangan ni Kristo. Don't rely on your own knowledge. Please don't rely on our own strength. Don't rely on our own talents. Rely on the grace of God. Only the grace of God can satisfy our longing, can satisfy our thirst, can satisfy our desire. No? Only Jesus. The best gift of Jesus today is the grace of God. And the grace of God can be only, we can only receive it in the sacrament of Jesus Christ. So, kung ako ang mimisa dito sa parokya natin, I will allocate time for confession. So, ang Diyos po ay nasiyahan ngayon. Bakit po? Yan po ang tanong ni Apostol Pedro. Yan po ang tanong ni Kristo kay Apostol Pedro. Pedro, iniibig mo ba ako? Sagot naman ni Pedro, oo naman Lord, iniibig kita. Ano ang sagot ni Kristo? Pakainin mo yung tupa ko. Pakainin mo yung karnero ko. Yan ang sinabi ni Kristo kay Pedro. Ang sign pala na iniibig namin si Kristo, naming mga pari. Ang idol namin ay si Saint John Meriviane. Yun talaga. Si Saint John Meriviane talaga yung yung modelo namin. Na grabe yung pag-ibig niya sa Panginoon. Ano ba yung nakita ko kay Saint John Meriviane, patron of all diocesan priests? Ang nakita ko ni Saint John Meriviane, mataas yung oras niya sa Sacrament of Confession. Dahil sa Sacrament of Confession, di maganda na lagi lang kami nagmimisa without the Sacrament of Confession. It will lead to people to the sin of sacrilege. Hindi na natin kinikilala si Kristo. Pero kung before receiving the Sacrament of Eucharist, you receive first the Sacrament of Confession, yan po, masolve na yung problema ng ating lipunan. So, yun po ang kakulangan namin ng mga pari sa pag-ibig namin ni Kristo. Yun talaga ang dahilan bakit magulo yung lipunan natin. Bakit magulo yung mundo natin. Dahil mismo kami, una si Pedro, yung kakulangan namin sa pag-ibig ng Diyos. Yun talaga ang rason. Bakit magulo yung lipunan natin? Kulang yung pag-ibig natin sa Diyos. Kulang yung pag-aaruga namin sa tupa na iniintras ni Kristo sa amin. No? So, ang sign pala na iniibig namin ang Diyos, ang sign pala na iniibig namin si Kristo kung lagi kaming nakaupo sa Sacrament of Confession. Yan po ang binibigay na example ni Saint John Meriviane. Yan din po ang binibigay na example namin ni Saint Padre Pio. Mataas yung oras nila na makikinig sa mga suliranin ng mga parokyano. Dahan-dahan po. Kung ma-increase yung pag-ibig naming mga pari kay Kristo, dahan-dahan po. No? Makamit natin ang tunay na kapayapaan, tunay na kalagayahan, tunay na pag-asa.
At magbabasa lang ako ng ilang komento mga kapatid dahil may misa pa ako ngayon sa Tagbilaran at may misa ako na patay dahil yung tatay ni Ate Sheila ay pumanaw no isang araw. Amen? So magmimisa ako at kung may oras pa ako mamaya, may exercise naman tayo ng mga pasyente sa close pala yung office natin ngayon. Pero meron tayong i-series dahil hinaharas sila ng kaaway natin. Ang tunay na kaaway natin yung demonyo, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung mga marites sa buhay natin, hindi din yung mga mersol sa buhay natin. Ang demonyo talaga yung kaaway natin. Amen? So, si Margie Odi, morning po, Father, Merry Christmas po. Salamat. Merry Christmas din. Si Boyles nanood sa atin. At si Romaldo Ampilanon Masina, good morning, Father Darwin. At si Oko Lares Abalde, nanood sa atin ngayon. At si Ate Sandra Tan Ladion is watching. At si Irene Seth, lagi ito nanood sa atin. Salamat pala sa mga nagpadala sa mga stars. So, mga nagpadala sa mga stars, umaabot ng 345 po. Salamat po. At si Carjan, hello, Father, good morning. Si Ate Sandra. At si Elizabeth Villar, nanood sa atin. At si Mary Ann Sano. So, hindi ko mabasa yung mga comment ninyo. Ang daming nagko-comment po. Pasensya na po kayo. Si Luzel Unad, nanood sa atin. Si Gisa Carion, salamat sa 50 stars po. At si Main Charm, no? Father Darwin Itgano, good morning. At good morning, kapatid. At si Fondo Eugene Cahiles, maayong buntag, Father. Gitgano, watching here from CDO. So, nanood sa atin si Brother Eugene. At si Brad sa kulingan ng ating deliverance minister dyan sa Jensen, at kasama niya si bagong pare na na-encourage. Salamat sa guidance and nawala. At si Brother Glenn Luzon nanood sa atin. At si Ma'am Jumi Ann nanood din, no? O si Brother Edgar Laugan, mayong buntag Brother Edgar, nanood sa atin ngayon. At si Ai, good morning, Father Darwin. Good morning, San. So, hindi ko mabasa lahat ng mga comment ninyo, mga kapatid. At si Emery Velvet Sukin, hi, Father Darwin, watching here from Canada. So, hindi pa ako nakarating sa Canada, pero nakaabot na tayo doon, no? Through social media po. Si Mary Jane Soberi, nanood sa atin from Palawan. At si Gemma Duran, nanood din natin from Kuwait. At si Peo Pina, amazing morning, Father. At si Adeline Crisologo, good morning, Father, God bless you po. At si Christian Sumalinog, nibuto ang Volcano Dreron. Asa mga volcano, bro? At si Ate Juan Lopez, nanood sa atin. At si Mary Rose, no? Sa Zamboanga City. Si Chima Ravas Duran, nanood sa atin. Ang dami nanood sa atin ngayon, no? Salamat po. At si Mike Casilak, watching from Amplaya, Digos City, no? Salamat sa mga taga Digos, mga igsuon niya. At si Vian, no? Father, salamat jud kaayo. Empower jud ko nimo, naka-encounter jud ko og demonyo. Encounter, giharas ko sa ti awan nga balay nga akong giadtuan, no? So pray the Holy Rosary every day and then do the prayer of the church. Makapangyarihan talaga ang prayer ng simbahan. So bili kayo sa aklat ni Father Sikia po, no? At si SP Redion Carao, no?
At si Mary Rose Basanal nanood sa atin. At si Gusio Zigfred. At si Asuncion Larua, no, nanood sa atin ngayon. Laging nanonood sa atin. At so ngayon kakain pa tayo ng sa breakfast natin. So Fighty Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God bless po. Sana in-invite ko po kayo. Lapit kayo sa pari ninyo. Receive the sacrament of confession po. Maging meaningful po yung Pasko natin. Kasali kami mga pari. Kasali ang mga hierarchy ng simbahan. At mag-receive ng sacrament. Ang ganda. Ang ganda ng ating Christmas. Yan po ang pinaka-the best na Pasko. Yung mga serious sins natin at mortal sins natin, i-confess natin. Fighty Maria, Tatak CFD with a humble heart. At bukas din, ako magmimisa bukas. Sunod na araw, parang sa bukid ako magmimisa. At kung magmimisa ako dito, maupo tayo sa sacrament. Para maging kultura na natin ang paglapit kay Kristo. So kung kultura na natin ang paglapit ni Kristo, dahan-dahan mabago yung mentalidad natin. Dahan-dahan lang, hindi tayo magmadali. Dahan-dahan din mabago natin ang ating realidad, no? Una, mabago natin ating mentalidad. Pangalawa, mabago natin ang ating mentalidad. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Umabot po ang stars na pinadala ninyo ng 545 po. Fighty Maria, Tatak CFD with a humble heart. God bless.